Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong 18 ex-Marines na hindi naman po talaga ex-Marines lahat. Dito po sa kanilang pagharap po sa National Bureau of Investigation o NBI. So, ito nga, balita na humarap isa-isa o inimbestigahan isa-isa sa Bureau of Investigation. Ito pong 18 personas na kung saan ay mayroon pong masasamang imahe na masasabi natin na wala pong magandang imahe dahil karamihan po dito o karamihan sa sinasabi nilang ex-Marines ay mga discharge po. So ibig sabihin kaya natanggal sa serbisyo dahil mga sundalong mani o mga sundalong walang kwenta o mga sundalong tae. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, para po sa akin hindi na po ako magtataka. Hindi na rin po ako kumbaga sa hindi na rin po ako magtataka kung bakit itong mga ito pagkatapos na humarap sa NBI ay kanya-kanya na o sabay-sabay na mawawala. Dahil natitiyak ko mga kababayan na ang finding nito, ang kalalabasan nito, lalabas po ang katotohanan na hindi pare-pareho ang kanilang mga nagiging testimonya o kanilang mga inilahad. Dahil halatang halata naman po, sa umpisa pa lamang po mga minamahal ko mga kababayan, kitang-kita na po yung kanilang mga kasinungalingan. Kitang-kita na po na sila po ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Kitang-kita na sila po ay tila mga bayarang tao lamang na inutusan para sirain po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Natitiyak ko na ang karamihan po sa kanila, lalong-lalo na po itong mga hindi naman totoong mga ex-Marines, ay sabay-sabay po itong mawawala dahil sigurado ko na hindi magkakatugma itong kanilang mga naging salaysay. Itong kanilang pagharap dyan po sa National Bureau of Investigation, pakitang tae na lang po to. Pakitang tae para sabihin na dala-dala nila ang katotohanan. Nakita nyo naman, para maging makatotohanan nagsusuot sila ng mga t-shirt na pare-pareho na wala pang laba, no? Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, pagkatapos na sila po ay humarap at balita ko haharap po itong mga to para po malaman, matukoy kung talagang may katotohanan ba yung kanilang mga sinasabi. Pero balita ko itong mga ito bago po hinarap, bago po sila dinala sa NBI ay talagang hinasa ng husto nitong mga abogadong sinungaling. Katulad po ni Topacio, maging nitong dating congressman na si Defensor, maging itong ni Libagod, no? Na kung saan yung balat ay talagang saksakan ng dami o saksakan ng kapal ng libag, no? Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, natitiyak ko po na wala ring kwenta, wala ring saysay itong magiging testimonya po nitong mga 18 personas na ito na kung saan ay nabayaran lamang. At natitiyak ko, lalong-lalo na kung nakikinig po ngayon, ito pong si Topacio, si Libagod, maging itong si Baligod pala, maging itong si Mike Defensor. Isa lang ang masasabi ko sa inyo, kayong tatlong tukmol kayo. Kahit anong gawin ninyong paninira sa aming mahal na Pangulo, walang magagawa yung estilo ninyo. Dahil sa pagmumukha pa lang ninyo, sirang-sira na kayo at walang maniniwala sa inyong mga paninira. Dahil kitang-kita naman na scripted ang lahat ng inyong ginagawa. Kayo ang nagsasalita para sa mga sinasabi ninyong saksi. Mukhang ang saksi, kayo Meron bang talagang saksi na ang nagsasalita, yung hindi saksi? Di ba? Libagod. Kitang-kita naman sa umpisa pa lang. Hindi naman ikaw yung saksi, pero parang ikaw yung saksi. Hindi naman ikaw yung nakakaalam, pero parang mas alam mo yung nangyari. Mas mukhang ikaw pa yata yung naging bagman. Yung mga sinasabi mong naging bagman, naging alalay, naging tagahatid, hindi makapagsalita, tulala. Hindi alam mo sasabihin, pero ikaw, alam na alam mo. Kaya isa lang ang masasabi ko sa inyong tatlo. Kung ako sa inyo, manahimik na kayo. Kung ako sa inyo, magbalot-balot na rin kayo. Kasi sa ayaw nyo at sa gusto, matutuklasan din, malalaman din na ang lahat ng ito ay pawang paninira lamang. Lalong-lalo ka na, Mike Defensor, sa itsura mo pa lang na mukha kang kriminal na tukmol.
nakikita ko ng kahihinatnan mo, pare. Mukhang hindi maganda ang kahihinatnan mo dahil sa pagiging tolongges mo, lalong-lalo ka na, Attorney Tapasio. Ha? Isa kang duwending napakalaking napakalaking kumbaga sa kasalanan ang nagagawa mo. Napakaliit mo pero yung kasalanang nagagawa mo siya naman kasing laki nito. Ikaw naman, Attorney Baligod. Kung gaano kaitim yung kulay ng balat mo, siya namang itim ng budhi mo. Alam ko na alam yung tatlo na mali ang ginagawa ninyo. Alam na alam ng taong bayan na maling-mali ang ginagawa ninyo. Pero bakit nyo ginagawa? Tatanungin namin kayo, Mike Defensor, Attorney Tapasio, Attorney Baligod. Bakit ba kayo nagkakaganyan kahit alam ninyong mali? Alam na. Paldo ba? Ilang bilyon ba o ilang milyon ba ang binayad sa inyo para ipagpalit ninyo yung inyong kredibilidad? Ilang milyon ba ang binigay sa inyo para ipagpalit ninyo ang inyong mga kaluluwa? Ilang bilyon o ilang milyon ang binigay sa inyo para kayo ay magkaganyan? Alam nyo, sa totoo lang, Attorney Baligod, Attorney Tapasio, at ikaw, Mike Defensor, na mukhang tokmol, mukhang tain na natapakan ng demonyong walang ya. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, yung ilong mo na yan na parang ilong ng demonyong bakla. Hindi ka magwawagi, Mike Defensor, tandaan mo yan. Hindi ka magwawagi, Mike Defensor. Yung itsura mo na mukhang demonyong bakla, nako, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Magtago-tago ka na, lumayas ka na sa Pilipinas. Dahil pag nalaman ng NBI ng lahat ng ito ay pawang paninira lamang, sigurado ka na. Suwak na suwak ka sa kulungan. Akala mo magwawagi yung kasinungalingan ninyo, nananaginip kayo ng gising. May alam mo naman siguro yung kasabihan, Mike Defensor, Tapasio, Baligod. Alam naman siguro ninyong tatlo ang kasabihan na sa bandang huli, ang magwawagi pa rin ay ang katotohanan. Ang magwawagi pa rin ay ang kabutihan. Ang magwawagi pa rin ay ang katotohanan. Ngayon, hindi ko lang alam kung talagang sadyang sinilang kayong mga sinungaling o talagang yan ang profesyon ninyo ang maging sinungaling, meron naman panapat dyan. Siyempre, kung merong mga abogadong sinungaling, meron din naman mga abogadong totoo. Ngayon, kung sa inaakala ninyo sa pamamagitan ng inyong gawa-gawang mga istorya ay mapapabaksak ninyo ang Administrasyong Marcos, diyan kayo nagkakamali. Managinip kayo ng gising. Kung inaakala ninyo na sa pamamagitan ng 18 personas na yan, na sinasabi ninyong may hawak na katotohanan, nakitang-kita naman mga tulala, hindi alam ang gagawin, nagkakamali kayo. Tulad ng sinabi ko, sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng kabutihan, sa ngalan ng hustisya, hindi kayo magwawagi. No? Ngayon, isa lang din ang masasabi ko kay Sara Duterte. No? Alam mo, Madam Vice President, kahit gumamit ka pa ng ilang mga defensor, ng ilang mga baligod, ng ilang mga abogadong unano na katulad ni Tapasio, hindi ka magwawagi pa rin. Kahit ubusin mo pa yung mga ninakaw ninyong mag-aama sa taong bayan, yung pera na ninakaw ninyo sa taong bayan, kahit ubusin nyo pa yan na ipambayad sa mga taong halang ang bituka na katulad ninyo, hindi kayo magwawagi. Hindi kayo magwawagi dahil nakatakda na sa mga taong katulad ninyo na mahatulan at manirahan sa kulungan. Kaya Madam Vice President, kahit pa anong gawin mo, kahit pa gamitin mo pa yung pera ng China na binigay sa iyo para magamit mo sa mga kalokohan mo, kahit na gumawa ka pa ng kaguluhan, gumawa ka ng mga paninira, kahit anong EI pa ang gawin mo, marami ka nang ginawang mga EI laban sa aming mahal na Pangulo, tumalab ba? Hindi. Dahil kayang suriin, kayang alamin kung ang lahat ng ginagawa ninyo ay may makatotohanan. Wala namang katotohanan sa inyo at walang katotohanan sa iyo, Madam Vice President. Walang katotohanan sa iyo. Matuwang-tuwa ka ngayon dahil nagagamit mo yung 18 ex-Marines. Sasabihin mo pa hindi mo kilala yung mga yan, pero natuklasan na yung 8 doon bodyguards mo pala. Talaga naman Vice President Sara Duterte, wala ka nang pinagbago hanggang ngayon, tolongges ka pa rin.
Hanggang ngayon, walang niya ka pa rin. Hanggang ngayon, wala ka pa ring utak. Hindi mo alam na lahat ng gagawin mo, lahat ng paninira mo ay matutuklasan na yan ay isang planong pagpapabaksak lamang sa Administrasyong Marcos. Ngayon, Madam Vice President, isa lang masasabi ko sa iyo, mag-practice ka na humawak ng rehas dahil talagang sigurado ako, sigurado ang lahat ng mga nakararaming mga Pilipino na maghihimas rehas ka katulad ng tatay mong gago, katulad ng tatay mong bulok, katulad ng tatay mong siraulo, katulad ng tatay mong demonyo, katulad ng tatay mong kriminal at traidor sa taong bayan o traidor sa bansang ito. Ngayon, kayo naman mga DDS, tulad ng sinabi ko, lagi ko naman pinapaalala sa inyo, paminsan-minsan gamitin naman yung utak ninyo. Huwag nyo, yung idol ninyo, yung utak na sa tuhod. Kayo naman, yung mga utak ninyo nasa lapa-lapa. O nasa ninyo, sa mga ingron ninyo. Gamitin nyo naman paminsan-minsan yung utak ninyo. Huwag puro katangahan. Yun lang ang masasabi ko sa araw na ito. Kaya kayong, kung nakikinig man din, yung 18 mga Marines na yan, isa lang masasabi ko sa inyo, kayong 18 mga tolongges. Walang maniniwala sa inyo, Kasi pagmumukha nyo pa lang, para kayong mga birador, doon sa Quiapo, mga birador ng wallet, birador ng mga mansanas, birador ng mga paninda, doon sa Quiapo. Mukha kayong mga snatcher, hindi kayo mukhang mga ex-Marines. Kaya nga kayo na-discharge dahil sa Marines kayo, pero iba yung trabaho ninyo. Iba yung ginagawa ninyo. Ngayon, magsaya-saya pa kayo kahit papaano dahil nagagastos nyo pa yung perang binibigay sa inyo, pinambabayad sa inyo ni Vice President Sara Duterte. Pero mga ilang araw lang, sigurado, sisikip na ang mundo ninyo. Kaya kayong 18 mga ex-Marines, nagmamarines-marinans, kung sa inyo, magtago na kayo sa lata ng sardinas dahil yan ang bagay sa inyo. So ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, patuloy po tayong magsasalita, patuloy po tayong bibira sa ating mga kalaban. So ngayon po, pansamantala po tayo maghihiwa-hiwalay dito po sa ating programa. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.